Nagpapasalamat po ako kasi ngayon sa tagal ko na pagsali, napansin niyo po ako. Ngayon po, napili po ako. Sobrang thankful po ako kasi parang ito na yung pinaka-start ng ano namin. Kasi magkakaroon na po ako ng income, makakatulong na po ako sa asawa ko. Ang message ko po ma'am kay Miss Maricel is sobrang thankful po ako kasi napaka matulungin niya po. And sana bigyan pa po siya ng mahabang buhay ni Lord para mas marami pa po siyang matulungan and marami pong nagmamahal sa kanya tulad ng pamilya ko. Mahal namin siya ang mga pamilya ng Tulfo. Patuloy po kaming sumusubaybay. Sana po bigyan siya ng good health ni Lord para marami ko po siyang mapasayang mga mahihirap na katulad namin. Jeneline Cleopas po, 36 years old po, taga Tagpos Binangonan, Rizal. Meron po ako dalawang anak po, parehas po babae. Yung panganay ko po is 14 years old po, nasa high school na po siya. And then yung bunso ko po is 10 years old po, nasa elementary po sa ngayon, grade 4 po. Ang trabaho ko po dati po, tindera po talaga ako. Nagbebenta po ako ng mga kung ano, nung pagkain, ulam, mga ganyan. So after po ng pandemic po, na-stop yun. Ang ginagawa ko na po ngayon, nag-online po, nagtitinda-tinda po ako online, sa TikTok po, sa Facebook, ganyan, mga sabon-sabon po, ganyan. Yun po talaga yung dagdag income namin ngayon, bukod po sa sahod ng asawa ko po. Ang asawa ko naman po, ang trabaho niya po is salesman po. Medyo maliit po yung sahod niya, kaya kailangan ko po talaga ng doble kayod. Kailangan ko rin po ng tumulong sa kanya, hindi lang po dahil nasa bahay ako, so kailangan ko rin po talagang maghanap ng makakatulong sa pang-araw-araw namin po. Yung sa asawa ko naman po, ang kinikita niya po is yung minimum lang naman po kasi ang sahod niya. Yun lang din naman po. And yung sahod niya po kasi, na pagkakasya lang po namin sa mga bayarin po namin sa bahay, ilaw, tubig. Tapos po minsan, yung sa pagkain naman po, ako naman po yung nagpo-provide doon. Tulong po kaming dalawa. Ang kinikita ko din po doon ma'am sa pag-online seller, depende po sa commission po eh. Yung iba po kasi commission, depende po sa tubo ng product ko. Minsan po, order ng customer ko po, taga Rilto lang sa amin. Ako na po yung nagdi-deliver mismo para hindi na po ako magbayad ng mga courier po yung nag-deliver. Sa pagbabudget po kasi, hati kami. So yung sa mister ko po ang nagpo-provide ng sa mga bills namin, kuryente, tubig namin, tapos yung baon po at pamasahe ng mga bata sa kanya. Ako naman po yung sa pagkain po namin, yung sa pang-araw-araw po namin, nagbinabudget po namin yun. Nagtutulungan po talaga kami. Kung tatanungin po ako ma'am, medyo hindi po maganda yung buhay namin dito kasi sa tirahan namin, lagi po kaming binabaha kapag umuulan. So yung struggle ko po talaga, mag-isa po akong maglilinis dito, tapos isasabay ko pa po yung pagtitinda. Kaya po minsan pag may ganyang panahon na may bagyo po, na-stop po yung sideline ko. So yun po problema ko, hindi po ako nakakapag-provide ng pambaon ng mga anak ko at pamasahe sa school po. Ang ginagawa po ng mister ko, yung nanghihiram po siya sa iba para may ipang tostos lang po pag walang-wala po talaga kami. So pwede niyo po ba kaming kwentuhan ng mga hamon sa buhay na hindi niyo makalimutan? Paano niyo po yun na-survive? Nung pandemic po kasi, namatayan po kasi ako ng lola. Tapos tito ko namatay din po, sila po yung nagpalaki sa akin. Before po, nakilala ko yung asawa, sila po yung nagpalaki. And then, yun nga po, sumabay po sa pandemic yung hirap po namin. Tapos nawala pa po sila yung tanging sumusuporta sa akin. Kaya kaming dalawa na lang po talaga nagtutulungan sa buhay. Kami na lang po yung nagpapalaki sa mga bata. Pero hindi pa naman kami kasal ma'am, bali, nagsasama lang kami. Ang dami namin pong struggle. Minsan po, yung wala na talaga kaming pangkain nung nawalan po siya ng trabaho. Ilang buwan po yun, mga 4 na buwan. Kung saan po ako nakakarating nun, kahit po pandemic, kahit bawal lumabas. Naghanap po talaga ako ng pagkakitaan para may pambili kami ng bigas. Kasi mahirap naman po umasa kasi sa ibang tao, lalo na kung hindi mo naman po kamag-anak. Kasi kami po, para sa po kasi kami ulila. So kami na lang po talagang mag-asawa yung nagtutulungan. Lahat po ng kita sa online
din yung para kumita po, yung mga giveaway na sinasalihan ko din po. Para pag nananalo po minsan, hindi naman po madalas dagdag tulong po sa amin, araw-araw namin. Kaya nga po, yung mga anak ko minsan, naaawa ko kasi ilang anak po silang walang lola, walang lolo. Kami lang po talaga yung kinagisnan nila. Wala pong after ng pandemic, na-hospital po siya. Nagkasakit po siya ng hypokalemia. Yung nanigas po yung buong katawan niya. Akala ko nga po noon na-stroke na siya. Kami dalawa lang naman po dito. Ano po ako noon, yung sobrang kinabahan. Kala ko mawala na siya sa amin. Buti po na isugod namin siya sa ospital. Naagapan po siya. Tapos sabi po sa akin ng doktor noon, buti naagapan kasi yung puso niya daw po, muntik na madamay. No, yung ugat mag-stop yun, naagapan po. Kasi kung paano po kung nawala na siya, paano kami? Wala na pong ibang tumutulong sa amin, wala na din po kami maasahan. Kami lang po talaga. Actually po matagal na po ako follower ni Mama Rysel. Nanonood po ako ng mga videos niya sa YouTube, sa Facebook. Sinasalihan din ko po yung mga pag-giveaway niya, mga hakot challenge. Ilang beses na din po ako sumali. And nagpapasalamat po ako kasi ngayon, tagal ko na pagsali. Napansin niyo po ako. Ngayon po, napili po ako. Sobrang thankful po ako kasi parang ito na yung pinaka-start ng namin. Kasi magkakaroon na po ako ng income, makakatulong na po ako sa asawa ko. Na kahit na nasa bahay lang, nadodoble ko po yung pag-aasikaso sa mga bata, yung pagtitinda ko online, pati sa tindahan. Kaya ko naman po yun gawin. Ang message ko po ma'am kay Miss Maricel is sobrang thankful po ako kasi napaka-matulungin niya po. And sana bigyan pa po siya ng mahabang buhay ni Lord para mas marami pa po siyang matulungan and marami pong nagmamahal sa kanya tulad ng pamilya ko. Mahal namin siya ang mga pamilya ng Tulfo. Patuloy po kaming sumusubaybay. Sana po bigyan siya ng good health ni Lord para marami pa po siyang mapasayang mga mahirap na katulad namin. Hello po. Ma'am, nandito ulit yung team namin para ibigay yung mga groceries na ilalagay natin sa sari-sari store mo. So, ready ka na mabuuin ulit yung Yes po, tindahan? excited na po ako. Yes, thank you. Sobrang Thank happy. you. Unang-una po sa lahat, gusto ko po sana mag-thank you kay Lord kasi binigay niya itong blessing sa amin. At pangalawa po, gusto ko rin po magpasalamat kay Ma'am Maricel Tulfo sa binigay niya pong blessing sa amin at sa family ko. At syempre, gusto ko rin pong mag-thank you sa lahat ng tumulong po. Yung asawa ko, thank you po mga anak ko. Thank you din sa inyo dahil mabait kayo mga anak. At syempre po, thank you po sa lahat ng bumubuo po ng Hakot Challenge ni Ma'am Maricel Tulfo. Maraming salamat po sa inyo. At promise ko po na yung binigay niyo pong opportunity sa akin, pagbubutihin ko po at palalaguin ko pa po ito para po mas matulungan po yung pamilya ko. Maraming salamat. God bless po. Happy New Year and Merry Christmas po.